yung pagkaka-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte ay nananatiling valid kahit daw hindi prinisinta ang hard copy ng warrant of arrest. Ayon yan sa National Bureau of Investigation. Alamin natin ang kabuuang ulat ni Bombo Bea Pinisa. Bombo Dennis, Bombo Jai nananatiling valid at hindi isang uri ng state of kidnapping o maski ng isang illegal detention ang naging pag-aresto sa dating Pangulo Rodrigo Roa Duterte noong Martes, Marso 11 ayon yan sa National Bureau of Investigation. Sa naging pagtatanong ng Bombo Radyo kay NBI Director Jaime Santiago kung nananatili nga bang valid ang naging proseso ng kapulisan sa naging pag-aresto sa dating Pangulo, sagot ni Santiago basta niya sigurado na mayroong warrant of arrest kahit hindi man ito dala ng mismong maghahain ay pwede pa rin arestuhin ang isang personalidad. Anya bilang isang police officer, maaari naman anyang damputin ang isang personalidad at sa proper forum o mismong sa opisina na mismo, ihain ang naturang warrant of arrest. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang mga bahagi ng pahayag ni NBI Director Jaime Santiago. Pag yung tao na ito, alam mo may warrant, kahit na hindi mo dala ang warrant of arrest, nakita mo at sure ka na may warrant of arrest, pwede mong arestuhin yan. Pagdating sa opisina, ordinarily, no, yung halimbawa, alam ko na itong tao na to ay wanted for murder. May warrant of arrest. Nakita ko, hindi ko dala yung warrant. Pwede ko siyang damputin. Being a police officer, dali ko siya sa presinto, magngangawaman siya. May warrant ka. Doon tayo sa opisina, papakita ko sa'yo. Pagdating sa opisina, isampal mo sa kanya yung warrant of arrest. Ganun po yun. Even if you don't have a copy of the warrant of arrest, you can arrest a person na whom you know na merong warrant of arrest. Matatandaan naman, Bombo Dennis and Bombo Jai, na iginiit ng kampo ng dating Pangulo na wala umanong maayos na dokumento na inihain kay Duterte nang arestuhin ito ng mga kapulisan sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3. Ani pa ng legal counsel ni Duterte, illegal detention ang ginawa sa dating Pangulo na siya naman ding ipinaliwanag ni Santiago. Paliwanag nito, maaari silang magdala ng kahit anong dokumento na sumusuporta bilang warrant of arrest sa mismong pag-aresto sa isang personalidad at saka na lamang questionin sa Korte Suprema. Dagdag pa ng direktor, wala niya siyang nakikitang irregularidad sa naging pag-aresto sa dating Pangulo dahil mayroon namang warrant of arrest at alam niya ng kapulisan na mayroong isisilbing warrant sa dating Pangulo. Kaugnay niyan, pakinggan natin muli ang mga bahagi ng pahayag ni NBI Director Jaime Santiago. Maaari silang mag-allege ng kahit ano, no? And then they can question that sa proper forum. Questionin nila yun sa Supreme Court. But as far as the police officers, nag-implement ng warrant of arrest are concerned, wala akong nakikita na irregularity. Walang illegal detention doon, may warrant ka eh. Samantala, nauna na dito ay sinabi na din ni Santiago na nananatiling may jurisdiction ang International Criminal Court na imbestigahan ang mga naging kaso ng extrajudicial killings sa naging war on drugs ng Administrasyong Duterte dahil hindi pa naman anya kumakala sa ICC ang Pilipinas sa mga panahon na iyon. Ngunit giit din ni Santiago, hindi na mahahabol pa ng Korte ng Pilipinas ang kasong ito ng dating Pangulo. Bombo Dennis, Bombo Jai. Okay, nais ko lamang malaman na Bombo Bea kung itong National Bureau of Investigation ay meron din partisipasyon sa pagkalap ng mga data o information related doon sa mga kinakaharap na kaso ni former President Rodrigo Duterte. Bombo Dennis, sa ngayon, ito ay hindi muna pinabulaanan o ipinaliwanag ni Director Santiago. Ngunit ang naging focus kasi kanina ay yung mismong mga kasong kinakaharap ng anak ni Pangulong Rodrigo Duterte na si Vice President Sara Duterte. Kaugnay pa rin doon sa mga death threats na sinabi niya dito kay Pangulong Bongbong Marcos. Bombo Dennis. Okay. With that, maraming salamat, Bombo Bea. Live mula dito sa Manila, Bombo Bea Pinisa nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!